So last Bible study, wait, naiman natin. Okay. So last Bible study na pag-aralan natin ng temptation na kinaharap ni Jesus Christ after niya ng kanyang 40 days fasting. Nakita natin nangyari ang tatlong temptations na ito in 3 different places, in the wilderness, in the highest mountain, and in the pinnacle of the temple in Jerusalem. These temptations were thrown at him by the devil himself. Pero inallow sila ni God na mangyari para ma-prove ni Jesus ang kanyang pagiging sinless at karapat-dapat na savior ng mundo. At dito sa aaralin natin, magsisimula na dito ang public ministry ni Jesus Christ. Pero itong events dito ay hindi chronological order, okay? Bago itong events dito sa Book of Luke, may mga naunang nangyari na sa public ministry ni Jesus Christ. So Jesus begins his ministry, pero dito yun ang nakalagay. And Jesus returned in the power of the power of the Spirit to Galilee, and a report about him went out through all the surrounding country. And he taught in their synagogues, being glorified by all. Tulad na nasabi ko kanina, may mga nangyari na sa ministry ni Jesus bago pa itong ministry niya dito sa Galilee. May almost 1 year na interval between Jesus' baptism at yung pagsisimula ng kanyang ministry dito sa Galilee. Makikita sa Gospel of John chapters 1 to 4 ang details o yung order ng mga pangyayari. Nagawa na niya dito ang pagtawag sa kanyang mga alagad. Yung paggawa niya ng wine sa tubig sa wedding in Cana. Yun ang first miracle niya. Nangyari na din dito yung pagbaba ni Jesus Christ sa Jerusalem para umattend ng Passover. At yun ang unang paglilinis niya sa temple. 2 beses kasi nilinis ni Jesus Christ ang temple. Una sa umpisa ng kanyang public ministry at pangalawa bago matapos ang kanyang public ministry bago siya ipako sa cross. Natapos na din dito yung encounter niya kay Nicodemus. Ganun din, nagbabaptize na, nakapag-baptize na dito ang kanyang mga alagad sa may Judea. Then binalak niyang bumalik sa Galilee at sinadya niyang dumaan sa Samaria para may encounter niya ang Samaritan woman sa well at eventually naging follower din niya ito. At nag-stay sila doon for 2 days. Kaya nakapagturo din siya doon, which is iyon ang intention niya talaga. Then after Samaria, tumuloy siya sa Galilee. Dito sa Galilee, pinagaling niya ang anak ng isang nobleman na taga Capernaum without even having to go to see the sun. Sinabi lang niya, go. After noon, magaling na nga ito. And then, bumalik si Jesus sa Jerusalem para sa kanyang second Passover feast at doon pinagaling niya yung lame man at the pool of Siloam na ikinagalit ng mga Jewish leaders dahil ginawa niya ito sa araw ng Sabat. Kaya mula noon, nagplano na sila na patayin si Jesus Christ. Then Jesus preaches to the Jewish leaders and he preaches his own deity, yung pagiging Diyos niya. From there, Jesus returns back to Galilee. So bakit ko iniisa-isa ang mga events na nangyari sa buhay ni Jesus Christ? Ang point ko dito, marami nang nangyari at nagawa si Jesus ng mga miracles bago itong mga pangyayari dito sa inaaral natin. Kaya naman sa time na ito, kilala at sikat na dito si Jesus Christ. Dito sa Galilee, spend ni Jesus ang kanyang 1.5 year of his ministry. Right here it says that he returned to Galilee in the power of the Spirit. The word power here in Greek is dunamis, na ang English word nito ay dynamite. He has explosive, dynamic, supernatural power of God. Kaya nakakagawa siya ng iba't ibang miracles sa kanyang pagiging tao dahil sa power ng Holy Spirit na nasa kanya. At dahil dito sa mga pagtuturo at miracles na ginagawa niya, a report about him went out through all the surrounding country. Tulad ng nasabi ko kanina, marami nang nagawang miracles si Jesus sa time na ito. Kaya naman well-known na si Jesus dito sa mga taga-Galilee. Yung powerful preaching at yung mga miracles na ginagawa ni Jesus ay nag-create ng ingay or sensation sa buong city of Galilee. Ayon sa first century Jewish historian na si Josephus, may 240 cities and villages sa Galilee. Malamang sa hindi, walang tao sa lugar na ito ang hindi pa narinig ang patungkol kay Jesus Christ. At marahil, halos sila nasaksiyan mismo nila ang pangangaral ni Jesus Christ in person. He has saturated the area with gospel preaching. Kaya sinasabi dito,
that he taught in their synagogues. The priority for Jesus was teaching God's word. Basahin natin sa Mark 1:38. Pakibasa, Ate Hannah. But Jesus replied, "We must go on to other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came." So throughout Luke's gospel, Jesus is constantly portrayed as a teacher of God's truth. Alam ni Jesus Christ na mas mahalaga ang ituro ang katotohanan patungkol sa kingdom ni God at ang good news para sa mga tao, para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kaysa temporary healing. Alam ni Jesus ang priority niya at iyon ay yung may eternal value. Ang mga miracles ay ginagamit niya para maka-attract ng crowds at para i-validate ang sinasabi niya na ito ay talagang galing sa Diyos. Though may compassion siya sa mga may sakit, pero hindi ang magpagaling ang main reason kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Tulad ng nabasa natin dito sa Mark 1:38. Jesus' preaching was filled with teaching. In fact, teaching is always the beginning point in any preaching exercise. Kailangan ang preaching ay may content. Dapat ito ay may substance. At ito ay napapatungkol sa katotohanan. Hindi ng personal mong buhay or buhay ng iba. Kundi dapat ito ay gospel-centered, God-centered. Kaya dapat ito ay may theology and doctrine para masabing full pack ang message ng isang preacher. So Jesus teaches the Old Testament law and the kingdom of God in the hearts of men and women in their synagogues. Kung merong 240 cities and villages ang Galilee, sigurado na madaming synagogues na nag-e-exist dito. Dahil ang minimum requirement lang para makapagpatayo ng synagogue ay 10 Jewish men at ang pamilya ng mga ito. So most, if not all, of the 240 cities and villages in Galilee would have had at least one synagogue. At kung mas malaki ang cities, mas madaming synagogues ang nag-e-exist sa city na iyon. Synagogues were usually built out of stone and typically faced Jerusalem. Sa Old Testament, wala tayong mababasa patungkol sa mga synagogues. But after the Babylonians destroyed the temple when they sacked Jerusalem in 586 BC, the Jewish exile began gathering in small groups to hear the teaching of God's word. So yung mga small informal gatherings na yon, eventually na-develop sila into synagogues sa time ni Jesus Christ. Ibig sabihin, nagsimula lang mag-exist ang mga ito sa time ni Jesus Christ. Pero hindi para i-replace ang temple, okay? Kasi sa temple pa rin ginagawa ang mga sacrifices, feasts, and ceremonies, not in the synagogues. Ginawa ang mga synagogues para sa mga taong malayo sa temple. Example, yung mga taong nakatira outside Jerusalem. Hindi sila basta-basta nakakapunta sa rebuilt Jerusalem temple para mag-worship doon during Sabbath. Dahil mostly by foot, naglalakbay ang mga tao noon. Kaya sila nagtayo ng mga synagogues para doon magtipon-tipon, para mag-worship during Sabbath, at makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa mga regular days sa mga taong malayo sa rebuilt temple. Parang yung mga small churches sa panahon natin ngayon. So they existed primarily for Sabbath service, instruction in the scriptures, then magbabasa sila ng passage from the Old Testament. Kasunod noon ay ang explanation ng teacher. I-explain ng teacher kung ano ang ibig sabihin ng passage na binasa nila. So binibigyan ko kayo ng idea kung ano yung ginagawa sa synagogue noon para mamaya, later on, kapag nandun na tayo sa part na si Jesus Christ ay magbabasa dito, nagkakaroon kayo, na-imagine nyo, okay? Yung kung ano yung ginagawa niya. So si Apostle Paul, madalas din siyang pumapasok sa mga synagogue at nagpe-preach ng gospel sa mga synagogues. Mababasa yun sa Acts. So bukod sa place of worship, ang mga synagogues ay ginagamit din ang mga ito para sa pagtuturo ng mga bata. Parang sila, yung nagsisilbing elementary school, ang mga synagogues sa time of Jesus Christ. And also they serve as local courts. Dito nila dinadala yung mga tao na kinakasuhan nila. Instead doon sa Jerusalem, sa Sanhedrin. So dito sa mga synagogue nila dinadala, especially kung small case lang naman.
So the numerous synagogues that existed in Galilee provided the perfect venue for Jesus' teaching. Mas maraming synagogues, mas maraming opportunity na maipahayag niya ang good news sa mga tao. At alam naman natin that Jesus' teaching is so powerful, kaya naman na-amaze sa mga nakakarinig sa kanya. They've never heard a preacher like him, and so he was glorified by all. Hindi naman ibig sabihin nito na everyone worshiped him, but everyone spoke highly of him. Maliit na region lamang ang Galilee, at sa 1.5 year na pag-minister ni Jesus dito, sigurado nalibot na niya ang buong lugar na ito. At dahil sa ang kanyang galing sa pangangaral at sa mga miracles na ginagawa niya, kaya naman highly praised siya ng mga tao dito. Kaya nga binalak siyang gawing hari ng mga tao dito. Dahil dito sa lugar na ito ginawa ni Jesus yung pagpapakain niya ng 5,000 men. Kung isasama ang mga babae at mga bata, nasa 20,000 lahat ang pinakain ni Jesus sa time na iyon. Mababasa yun sa John 6. Sa alam ko meron din yun sa Luke yata. Matagal siya dito kaya naman he was glorified by all. So after sa Galilee, pumunta ngayon si Jesus sa kanyang hometown, ang Nazareth. Ayan, dito na tayo. Kung saan direject siya ng mga kababayan niya. And he came to Nazareth where he had been brought up. And as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read. So Nazareth is in the hill country of Galilee. So part din siya, okay? Part din itong Nazareth ng Galilee. Maliit na lugar lamang ito at hindi siya kilala. Parang sa panahon natin ngayon, ito yung mga squatter area. Dito hindi alam ng mga lumaki dito, yung mga bata na lumaki dito. Pero yung mga nasa Pilipinas, siguro medyo familiar sila doon sa mga yung mga lugar na tinitirhan ng mga tao na talagang mahihirap, ganun. Hindi ito nabanggit sa Old Testament or sa Talmud, yung book ng mga Hudyo. At ganoon din, hindi rin ito binanggit ni Josephus, ang kilalang ancient Jewish historian. So dito, sa insignificant town of Nazareth, where Jesus had been brought up. Although he was born in Bethlehem, and later on, made Capernaum his hometown, dito sa insignificant town of Nazareth, lumaki talaga si Jesus Christ. Nandito ang kanyang extended family. Ganon din ang kanyang mga kaibigan. So, this is like a homecoming for Jesus Christ, okay? And as was his custom, the word custom here means this was his pattern of life. This was the discipline of his life. So anong makikita natin dito patungkol sa character ni Jesus Christ? He was very disciplined. Jesus lived a highly structured life. Hindi niya maa-accomplish sa mga ipinapagawa sa kanya ng kanyang ama kung hindi siya disiplinado. May pattern siyang sinusunod. Alam niya ang priority niya para ma-achieve ang goal or mission niya. So dapat ganun din kayo. Dapat alam niyo kung ano ang priority niyo at kung kailan niyo gagawin ang mga ito. Example na lang ako, okay? Kung gagawa ako ng lesson, bago pa ang araw na gagawa ako ng lesson, nagbabasa at nakikinig na ako ng preaching patungkol sa lesson na gagawin ko. And then, naka-schedule yan kung kailan ako gagawa at calculated ko na kung matatapos ko ba siya or hindi, base sa pag-aaral ko. Sa pagbabasa at pakikinig ko pa lang kasi yung parang nagkakaroon na ako ng idea kung mahirap ba yung lesson or hindi. Kung magti-take ba to ng maraming time or hindi. So kung sa tingin ko medyo challenging yung lesson na ginagawa ko, so mas maaga akong gagawa. Mas maglalaan ako ng time. Dahil committed ako sa paggawa ng lesson, kahit gusto kong manood, humilata or mag-relax, hindi ko gagawin yun hanggat hindi ko pa natatapos ang lesson ko. Dahil magkukosi yun para hindi ko matapos ang lesson na ginagawa ko. So nandoon ang disiplina. Okay? Ganun din dapat kayo. Dapat may disiplina kayo at binibigyan nyo ng time at schedule ang mga ginagawa nyo. Especially ngayon, kayo mga students. Okay? Hindi pwedeng bahala na. Kapag ganun kayo mag-isip, laging mediocre ang mga gawa nyo. Ibig sabihin yung so-so lang, okay? Pag sabi mediocre, so-so lang. Hindi kayo mag-e-excel sa anumang gagawin nyo kung wala kayong disiplina.
Yung mga kilalang athletes, singers, dancer, academic achievers, sa tingin nyo, nagawa nila yun sa isang araw lang? Hindi. Dahil iyon sa disiplina na ginagawa nila sa kanilang mga sarili. Hanggang yung disiplina na iyon naging habit or costume na sa kanila. Naging pattern na ng buhay nila. Yon ang common sa mga successful na tao sa kahit anumang larangan ng buhay. Academic man yan or career, disiplina ang isang susi para sa success. Kaya dapat gayahin nyo si Jesus Christ, siya na isang Diyos. Biruin nyo, Diyos siya. May pattern, pero may pattern pa rin siyang sinusunod para ma-achieve niya ang mission or goal niya dito sa lupa. Hindi niya maa-accomplish ang mga bagay na na-accomplish niya kung ginagawa lang niya ang may sipan niyang gawin. He had a pattern. He had a discipline just like we need a discipline about our life. So tulad ng lagi niyang ginagawa, saan man siya magpunta? He went to the synagogue on the Sabbath day. Walang full-time pastors or teachers sa mga synagogues. Tinatawag ang policy na ito as freedom of the synagogue. Kahit sino ay pwedeng magturo dito as long as inalaw ng chief or ruler ng synagogue na magturo. The chief or ruler of the synagogue was responsible to conduct the worship service and approve the teachers. There was another officer besides the ruler of the synagogue and the elders. At ito ay tinatawag na chazan. Or sa time natin ngayon ay ang mga deacons. Ang chazan ang keeper ng mga scrolls kung saan nakasulat ang scripture. Equivalent dito sa time natin ngayon ay ang Bible. Ang chazan ang responsible sa pagkuha ng tamang scroll para sa araw-araw na pagbabasa, and then siya din ang magbabalik dito sa chest or box kung saan ito tinatago. Kaya kung nalaman nila na may kilalang teacher ang nandoon, iimbitahan nila ito na mag-speak or mag-preach tulad ng ginawa nila kay Apostle Paul. Tingnan natin. Pakibasa, Kuya Denver. But Paul and ano po ito, Tita Grace? Barnabas traveled inland to Antioch of Pisidia. On the seventh, they went to the Synagogue. synagogue for the service. After the usual readings from the books of Moses and the prophets, those in charge of the service sent them this message. Brothers, if you have any words of encouragement for the people, come and give it. So Paul stood lifted his head to acquaint them and started speaking. Men of Israel, he said, and you God-fearing Gentiles, listen to me. Ngayon, kung walang guest teacher, kung sino ang binigyan ng permission ng chief or ruler ng synagogue na pwedeng magturo, iyon ang magtuturo sa araw na iyon. Okay? So on this particular Sabbath day, Jesus was chosen to read from the Old Testament scriptures. It was the first time, as far as we know, that he taught in a synagogue in his hometown Nazareth, out of respect for the scripture. As was customary, Jesus stood up to read. So tumayo na siya. Pagkatayo niya, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." The scroll or book sa ibang translation ay ang Old Testament Bible natin ngayon. Yun nga lamang, hindi ito katulad ng mga Bible natin sa panahon natin ngayon, okay? Ganito yung mga scroll sa time nila or yung pinaka-Bible nila sa time ni Jesus Christ. Pages are not stitched together at wala itong chapters and verses. And by God's providence, the chazan or deacon handed him the scroll of the prophet Isaiah.
Sa dinami-dami ng libro sa Old Testament na pwedeng ibigay sa kanya para basahin niya, itong kay Isaiah ang ibinigay sa kanya. Isaiah has so much to say about the Messiah and the coming of the Messiah. Makikita sa book ni Isaiah ang propesiya about sa virgin birth and all the way to his second coming. And they were in chronological sequence in order. So dito pa lang makikita na natin that God is in control sa lahat ng events sa buhay ni Jesus Christ. Ganon din sa bawat isa sa atin. So ibinigay ng tiyasan, okay, ang nakarolyo na scroll kay Jesus Christ. And he unrolled the scroll and found the place where it was written. So binuksan niya ang scroll at ang sabi, he found. If he found it, ibig sabihin he was looking for it. Di ba? Ibig sabihin, hinanap niya ito. Imagine niyo hawak niya ang scroll ni Isaiah na walang chapters and verses, tulad na nasabi ko kanina. Pero nakita niya agad ang hinahanap niya. 12th to 13th century pa lang nagsimula na magkaroon ng verses. At noong 16th century pa lang nagkaroon ng chapter division ang Bible. So anong makikita natin dito patungkol kay Jesus Christ? Ibig sabihin, Jesus knew well the book of Isaiah. Though walang chapters and verses, nakita niya agad ang hinahanap niya passage na na-fulfill sa kanyang pagdating. At ang passage na yon ay messianic prophecy. Napapatungkol ito sa gagawin ng Messiah kapag siya ay dumating na dito sa mundo. Salvation ang tinutukoy ng passage na ito. Dahil salvation ang dala ng Messiah sa kanyang first coming. So ito ang binasa ni Jesus Christ sa book ni Isaiah. Ito yon, yung kanina na binasa ko. So galing ang passage na yan sa Isaiah 61 verses 1 to 2. And the phrase, the Spirit of the Lord is upon me, reflects the reality again that the Messiah would be empowered by the Holy Spirit. Tulad ng inaral natin sa last Bible study natin. Because He has anointed me. Ibig sabihin ng anointed, siya ay sinet apart at in-empower ng Holy Spirit for special service. Sa Old Testament, binubuhusan nila ng langis sa ulo ang mga ina-anoint nila para sa special service to empower them. Like ang mga ginagawa nilang hari or priest. Yung pagbubuhos ng oil sa Old Testament ay shadow ng gagawin ng Holy Spirit sa mga tao ni God, kung saan inanoint or nagduel ang Holy Spirit sa mga followers ni Christ to empower them. Kung natatandaan nyo, bumaba kay Jesus Christ ang Holy Spirit in bodily form. Equivalent noon ay pag-anoint sa kanya ng Holy Spirit to empower Him for special service. At iyon ay para i-proclaim, ipangaral or preach ang good news to the poor. Poor in Greek is tokos, derives from a verb that means to cringe, to shrink back, or to cower. It conveys the idea of a beggar cringing in the shadows, cowering in shame. Di ba yung mga beggar, mostly hindi nakikipag-eye contact ang mga yan. Hindi ko lang alam sa mga bata na lumaki dito kung nakakita na sila ng beggar. Pero kung lumaki ka sa Pilipinas, ito ay common sight sa Pilipinas, okay? Especially kami na may edad na, so lumaki kami na nakikita ang mga to sa mga tabi ng mga churches, ganyan na naglilimos. So hindi sila usually sa kanila hindi sila nakikipag-eye contact, nakayuko sila, ganyan. Dahil naliliit sila sa hiya sa kanilang panlilimos. Hindi sila makatingin ng diretsyo. Yun ang pinaka-meaning ng word na poor dito, okay? Meron kasing mga mahihirap na may trabaho pa naman. Though hirap na hirap sila sa buhay, pero hindi sila namamalimos. Hindi sila yung talagang masasabi mo na beggarly poor, okay? Pero yung tinutukoy na poor or tokos dito sa inaaral natin, sa sobrang hirap niya, namamalipos na lang siya. Tulad ni Lazarus na namamalimos. Pero hindi poor in financial aspect ang tinutukoy ni Jesus dito, okay?
Because the financial rich also need the gospel. Ang tinutukoy na poor sa inaaral natin ay ang mga taong poor in spirit. Yun ang gustong sabihin ni Jesus dito. Ito yung mga taong nanlilihit sa hiya, dala ng kasalanan. The poor are those who recognize that they have nothing but which to commend themselves to God. They acknowledge their moral bankruptcy, that all their righteous deeds are nothing but a filthy garments. Ibig sabihin, yung mga na-recognize nila na wala silang buti na may bibigay sa Panginoon para sila maligtas. Okay? Ito yung mga yon. Ito yung mga poor in spirit. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Bakit sinabi ni Jesus Christ na blessed ang mga taong poor in spirit? Because the Messiah can only bring salvation to those who acknowledge that they are spiritually poor or beggarly poor, and that only God can supply their spiritual needs. Ibig sabihin, ang magkakaroon lamang ng kaligtasan ay ang mga sinners na tanggap nila na sila ay sinners at walang magagawa ang kanilang mga good works para masave sila. Yung mga tao na inacknowledge na ganun sila ang makakatanggap lamang ng salvation. Pakatandaan nyo yan, okay? Kung sa tingin nyo, mabuti naman kayong tao at ang mga good works nyo ay sapat na para kayo maligtas, tatanggapin nyo ba ang ino-offer na salvation ni Jesus Christ? Hindi. Kasi iniisip nyo okay na kayo sa Diyos eh. Katulad ng mga religious ruler ng Israel, akala nila ang mga ginagawa nilang good works ay sapat na para sa kanilang kaligtasan. Kaya naman ni-reject nila ang kanilang Messiah at ipinapako pa ito sa krus. Tandaan nyo ito, lahat ng good works natin ay basahan lang sa harapan ng Diyos hanggat hindi pa tayo nililinis ng dugo ni Kristo. Dahil tainted sila ng kasalanan, okay? Kaya kahit anong gawin natin, hindi siya perfect. Tainted siya ng ating sinful nature. Kaya hanggat hindi tayo nililinis ng Panginoon, wala tayong good works. At ang mga good works natin ngayon na tinanggap natin si Jesus Christ ay dahil yun sa dugo ni Jesus Christ. Hindi dahil sa atin, okay? So yun ang sabi ni Isaiah, okay? Isaiah 64:6, makikita niyo yun. Na filthy rags lang daw yung mga good works natin kapag wala pa tayo kay Jesus Christ. So the good news of the gospel is that the spiritually poor can find salvation. Ang best example dito ay ang repentant tax collector who was unwilling to lift up his eyes to heaven dahil sa hiya niya sa Diyos, dahil alam niya na siya ay makasalanan. Basahin natin. Pakibasa, Ate Chloe. But the tax collector stood at a distance, dare not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." So itong ganitong klase ng tao ang makakatanggap ng salvation. Kumpara doon sa mga religious leaders na ang taas ng tingin sa sarili nila. Akala nila sila ay righteous, kaya minamak nila ang mga taong sa tingin nila ay sinners sa kanilang standard. Compare natin, okay? Pagkumparahin natin, compare natin ngayon dito sa tax collector, ang prayer ng isang religious leader ng Israel. Para makita nyo kung gaano siya ka-self-righteous, okay? Magibasa, Kuya Gab. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers, and I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week and I give you 1/10 of my income. Yung Pharisee na yan, religious leader yan, okay? Teacher of the law yan. Nagtuturo siya ng Old Testament sa mga Hudyo. So, religious talaga siya, okay? Nakita nyo yung pagiging self-righteous niya na kahit sa kanyang prayer, hindi niya in-acknowledge na siya ay makasalanan din. Dahil ayon sa Romans 3:10 na lahat ng tao ay sinners. Instead, na i-acknowledge niya na siya ay sinner, anong sabi niya? Nagpapasalamat daw siya dahil hindi daw siya katulad ng mga makasalanang tao. Katulad daw ng tax collector na nakikita niyang nagdarasal. Kasi nasa isang lugar sila dyan eh. Okay, na pares silang nagdarasal. Nasa temple sila. Dahil hindi in-acknowledge ng mga religious leaders ng Israel na sila ay sinners,
kaya hindi nila tinanggap ang ino-offer ni Jesus Christ na kaligtasan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa verse 14, pakibasa, Kuya Briggs. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay yung tinuring ng matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang mga nagpapakababa ay itataas. So nakuha niyo ba yung point dito? Na kung sa tingin mo ay accepted ka na ng Panginoon, hindi mo tatanggapin yung salvation na ino-offer ni God, okay? Nakuha niyo ba yon? Sino hindi nakakuha? Iulitin natin. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin nun? Yung poor of spirit? Hello, hello. Ba't walang gusto sumagot? Nasaan yung mga... Kuya Gabi, ikaw, nakuha mo ba? Oh, Okay. O yung iba, nakuha. Nakuha nyo? Kuya Briggs. Yung ano po, Tita Grace? Ano Briggs? Alam po, Tita Grace. Nakuha mo din? Yung ibig ko sabihin? Na ano po? Dito, yung mga, tawag doon, yung pagkakaiba ng mga taong tinanggap nila na sila ay sinner at yung mga taong hindi tinanggap. Yung kumbaga hindi na in-acknowledge ang kanilang pagiging sinner. Sila yung mga poor in spirit. Yung mga poor in spirit, sila yung nakatanggap ng salvation. Dahil in-acknowledge nila na sila ay makasalanan. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Nakuha nyo? Hello, hello. Ikaw, Ate Hana, nakuha mo? Opo. Okay. Okay. So, ganito kasi yon. Hindi ka kasi magre-repent kung sa tingin mo accepted ka na ni God. Kung sa tingin mo may perfect na relasyon na kayo ng Diyos, hindi mo na tatanggapin ang ino-offer ni Jesus Christ na kaligtasan. Yun lang yun. No? Ganun lang ang ibig sabihin nun. Okay? Kung bakit yung mga poor in spirit, sila yung mga nakatanggap ng kaligtasan. At hindi yung mga self-righteous. Yung mga sa tingin nila ay perfect na sila. Kasi kung sa tingin mo perfect ka na, okay ka naman, wala naman akong ginawa, hindi mo tatanggapin ang ino-offer ni Jesus Christ. Okay? Yun lang yun. So next na gagawin ng Messiah. Ano? Idagdag ko, Okay. yung i-example natin yung ano, para mas maintindihan nila. Yung sa sakit, halimbawa, ikaw, alam mo na wala kang sakit. Isang tao, pumupunta siya, nag-exercise siya, nasa gym siya, tapos maganda yung katawan niya. So, isipin ng tao na yun, ano siya, no, na healthy siya, wala siyang sakit. Pero, nung nagpa-medical siya, nakita na meron na siyang problema. Meron siyang cancer. May terminal illness siya. Pero hindi pa nakikita sa pangangatawan niya dahil nag-i-start pa lang. Okay? So ngayon, kung bibigyan sa tingin nyo, kung bibigyan ng doktor ng gamot itong tao na to, iinumin ba niya yung gamot? Hindi pa niya alam, hindi pa niya alam kung na meron na siya sakit. Kung directly bibigyan ng doktor ng gamot itong tao na to, iinumin ba niya yung gamot? Yan ang question. Sinong gusto sumagot? Basta bibigyan lang siya. O, di ba? Yan, correct. Hindi niya iinumin. Dahil alam niya sa sarili niya na malusog siya, wala siyang sakit. So ngayon, ano kailangan gawin ng doktor para inumin yung gamot? So kailangan i-present ng doktor yung mga x-ray, yung mga test na ginawa para makita na may problema siya. So ngayon, nung makita ng tao na yon na hindi pala biro, kahit pala ganito yung pangatawan ko, kahit sa paningin ko, sa pakiramdam ko, malusog ako, pero meron na pala akong sakit. So ngayon, pag in-offer ngayon ng doktor yung gamot, sa tingin niyo, tatanggapin
iinumin ng tao na yon yung gamot? Ngayong alam na niya na may sakit siya, iinumin ba niya yung gamot na ino-offer ng doktor? Opo. Tama. So ngayon, ganito yan, yung illustration na sinasabi ni Tita Grace nyo. Kung ang tao, iniisip niya na wala siyang kasalanan, wala siyang binabiolate na law ng Diyos. Sa tingin niya, mabuti siyang tao dahil wala siyang inaapi. Sa tingin niyo, lalapit ba yan sa Diyos? Iisipin ba niya na may kasalanan siya? Hindi, di ba? Yan tinatawag nating self-righteous. Ang tanging tao lang na lalapit sa Diyos ay yung alam niya na makasalanan siya. Yan yung sinasabi na blessed are those who are poor in spirit. Yung spiritually bankrupt sila. Wala silang ibang magagawa. So tanging ang pangahawakan nila yung mercy, yung awa ng Diyos. So nakuha niyo yung analogy. Ang tao hindi niya ina-acknowledge na siya ay makasalanan, hindi siya lalapit. Katulad ng tao na inaakala niya na wala siyang sakit, hindi niya iinumin ang gamot. Kuha niyo? Amen. Sa tingin ko Opo. na ano nila yan. Oo. Napakaganda ng ano, di ba? Praise God. Napakaganda ng analogy na binigay ni Tito BJ nyo, di ba? Dahil tama nga naman, kung sa tingin mo ay, kahit ako ngayon, kung sa tingin ko ay wala naman ako sakit, tapos sasabihin ng doktor sa akin, inumin mo to. Hindi ko inumin yun, bakit ko inumin, di ba? Oh, ganun din naman. Kung hindi ko alam na makasalanan ako, kung hindi ko naiisip na sinner ako, hindi ko tatanggapin yung ino-offer ni Jesus Christ. Nakarinig ba kayo na sinasabi ng mga tao na hindi naman ako mamamatay tao, bakit ako pupunta sa hell? Hindi naman ako nagbibisyo. Wala naman akong ginagrabyadong iba. Di ba? Ganyan na lagi nila sinasabi, tumutulong naman ako sa iba. Kaya bakit ako pupunta sa hell? Pero hindi nila alam na hindi naman yun ang basihan para makapunta ka sa langit. Di ba? Kaya nga sabi nga ni R.C. Sproul, marami daw nasa hell na mabubuti, mababait, maraming good works. Pero hindi nga yun ang basihan at hindi yun ang inihingi ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Okay? Mamaya malalaman niyo yun. So, next na gagawin ng Messiah is to proclaim liberty to the captives. So the Messiah will proclaim spiritual release or liberty to the captives. So liberty is aphesis sa Greek, which means forgiveness. The Messiah will set the prisoners free by paying the penalty for their violation of God's law. Sa paanong paraan gagawin ng Messiah nito? Ang Messiah si Jesus Christ. Tandaan yan, okay? Through His sacrificial death on the cross. Kaya ang sabi sa Colossians 2, verse 14, pakibasa, Kuya Briggs. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inilis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo paparusahan. Pananagutan is debt yan, utang. All sinners owe God an unpayable debt for violating His law. Dahil sinasabi sa James 2:10, ito yung sinasabi ko kanina, ma-violate mo lang ang isa sa kanyang mga laws, violate mo na ang lahat. Kaya lahat tayo ay may unpayable debt sa Diyos. Ibig sabihin, hindi natin ito kayang bayadan. Dahil perfect sacrifice ang kabayaran nito. Ito yung sinasabi ko kanina. But we are all sinners. Kaya hindi natin pwedeng ibayad ang mga gawa, yung mga good works natin or sarili natin para mapatawad tayo ng Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus para akuin niya ang ating pagkakautang sa Diyos. Para bayadan niya ang mga ito. Dahil tanging ang sacrificial death ng sinless Jesus ang katanggap-tanggap sa isang holy God. Kaya kung hindi mo tinanggap ang ginawang pagbabayad ni Christ sa pagkakautang mo na ito, ikaw ang magbabayad dito sa impyerno for all eternity. Dahil equivalent ng bawat paglabag natin sa utos ng Diyos
ay eternal punishment sa isang eternal God. Bukod sa may debt tayo na hindi natin kayang bayadan sa Diyos, lahat din tayo ay captives or bihag ng kalaban at ng ating mga kasalanan. Tandaan niyo to, okay? Sinners are not free. They are captive by the devil. The laws are in bondage to Satan. Kung sino kasi ang sinusunod mo, siya ang master mo. Hindi aware ang mga sinners that they have been held captive by Satan to do his will. Ayan, pakibasa, Ses. Sa ganoon, maliliwanagan ng isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. So nakita nyo dito, sinasabi, for they have been held captive by him, ang devil, to do whatever he wants. Pero hindi aware ang mga sinner na ganyan, ha? Hindi aware ang mga unbeliever na ganyan ang ginagawa ng kalaban sa kanila. And then, ginagamit din ni Satan natakutin. Ginagawa din ni Satan na takutin ng mga unbelievers patungkol naman sa kamatayan. Kaya nagiging slave sila ng takot, okay? Ito yung sinasabi sa Hebrews 2, verses 14 to 15. Pakibasa, Laika. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na maging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. So yan ang ginawa sa akin ni Satan dati. Nagkaroon ako ng anxiety dahil takot akong mamatay. Hindi ko alam na dati ay bihag pala ako ng kalaban. Kaya pala takot na takot akong mamatay dati. To the point na nagkasakit nga ako at na-diagnose na may anxiety disorder with panic attack. Hindi lang ako ang nakaranas nito. Maraming tao ang takot mamatay dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila after nilang mamatay. Mawawala lang kasi ang takot mo sa kamatayan once secure ka na sa future mo. Once alam mo na kung saan ang final destination mo. Okay? And sinners are all slaves of sin. Yan ay mababasa natin sa Romans 6, verses 16 to 18. Pakibasa natin, Chloe. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Thank God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now you are free from slavery to sin, and you have become slaves to righteous living. So dati daw, okay? Dati. Ang kausap niya dito, yung mga mananampalataya, dati sabi niya, slave kayo ng sin. Ngayon, hindi na. Slave na kayo ng Panginoon, kaya yung kanilang pamuhay dapat maging righteous. Kaya bakit niya nasabi yun? Dahil lahat ay nakakakomit ng sin. Everyone who commits sin is the slave of sin. Yan ang sinasabi sa John 8:34. Pakibasa, Kuya Denver. Sinabi ko sa inyo, ang totoo ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So tulad ng nasabi ko kanina, kung sino ang sinusunod mo, yun ang master mo. Though tayo ay makakakumit pa rin ng kasalanan, even though tayo ay mga Christian na, kahit follower na tayo ni Jesus Christ, pero hindi tayo mamumuhay sa kasalanan. Okay? Hindi natin to gagawing lifestyle na parang wala nang conviction, hindi ka na nakokonsensya, wala nang ano sa'yo. Ibig sabihin parang normal lang sa'yo ginagawa ang pagkakasala. Dahil ganun ka. Nakuha nyo? Kapag ikaw ay talagang Kristiyano, may conviction ng Holy Spirit kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan. Kaya nga, nagre-repent tayo. Di ba? So yun ang kaibahan. Okay? Kaya yung mga unbeliever, sila ay slave ng sin. So the good news of the gospel is that God has sent His Son, Jesus, to free those who are in spiritual bondage. In Isaiah 42, verses 5 to 7, God said to the Messiah, pakibasa, Kuya Gab.
Kuya Gab, ano yata yung ano mo? Wait. Eh, nasa toilet. Sige, si Kuya Bricks na lang. God the Lord created the heavens and stretched them out. He created the earth and everything in it. He gives breath to everyone, life to everyone who walks the earth. And it is He who says, I, the Lord, have called you to demonstrate my righteousness. I will take you by the hand and guard you, and I will give you to my people Israel and as a symbol of my covenant with them. And you will be a light to guide the nations. You will open the eyes of the blind. You will free the captives from prison, releasing those who sit in dark dungeons. So at iyan ang ginawa ni God sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Tingnan natin, basahin natin dito sa Colossians 1 verses 13 to 14. Pakibasa, sis. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Okay. So at ang third na gagawin ng Messiah is recovering of sight to the blind. The third mission of the Messiah was to provide recovery of spiritual sight to the blind. Spiritual blindness in the natural condition of is a natural condition of fallen man. They do not know nor do they understand that they walk in darkness. At one point in our lives, ganyan din tayo. Hindi natin alam na nasa darkness tayo, na ang destination pala natin ay sa hell. We have physical eyes but we do not see the truth about the scripture. Bulag tayo sa katotohanan. Hindi natin alam at kilala dati kung sino ba si Jesus Christ at ano ang role niya. Ang tingin ko nga dati kay Jesus Christ ay maliit na Diyos. At hindi ko alam kung ano ba ang role ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Bukod sa tayo ay spiritually blind dahil sa ating mga kasalanan, Satan also has blinded the minds of the unbelievers so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nasa 2 Corinthians 4:4 yan. So partially, responsible din si Satan sa ating pagiging spiritually blind. Pero sa pagdating ng Messiah, He opens blind eyes, literally and spiritually. Literally, dahil talagang nagbigay ng paningin si Jesus sa mga bulag. May kwento niyan sa John 9. And spiritually, dahil inalis niya ang blindness natin, kaya nawala tayo sa darkness. Since Jesus is the light of the world, kaya those who follow Him will not walk in the darkness, but will have the light of life. Di ba kapag pumikit kayo, total darkness at wala kayong makita. Try nyo pumikit habang nagsasalta ako ngayon. Try nyo pumunta sa isang lugar na nakapikit ang mga mata nyo at gawin nyo yung usual na ginagawa nyo. May hirapan kayo dahil mangangapa kayo. Baka nga mabunggo, madapa, or matisod pa kayo along the way. Ganon ang mga spiritually blind. Hindi nila nakikita ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa way ni God at ang destination nila ay sa hell. Pero noong binuksan ni Jesus ang ating mga mata sa katotohanan at pumasok ang liwanag, mas naging madali ang makasunod sa way ni God. Kasi nakakakita na tayo ngayon. Hindi na tayo nangangapa. Alam na natin ang tamang daan patungo sa Diyos Ama. At iyon ay kay Jesus Christ. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang nagbukas sa ating mga mata para makita natin na siya lang ang way patungo sa kingdom ng kanyang Ama. Hindi niya sinabing some ways, okay? Ang sabi niya, the way. Isang way lang, siya lang yun. Kaya si Jesus lang, okay? So the gospel of Jesus Christ shines pure light into the darkest hearts and brings the knowledge of the truth of salvation that is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, so glory to God alone. Kaya yung salvation natin ay gawa lahat ng Panginoon. Okay? Finally, the Messiah came to set at liberty those who are oppressed. The word oppressed in Greek means to break in pieces, shatter, metaphorically to break down. Here it means one who is shattered under the heavy burden of sin and guilt. These are people overwhelmed by life's painful circumstances, especially yung mga burden dala ng kanilang mga kasalanan
and the inability to keep God's law. They are shaking dahil takot sila sa hell. They are shaking dahil alam nila one day they have to stand before God and give an account of themselves to God who is perfectly holy, and they have sinned and fallen short of His glorious standard. That is the weight of sin crushing them. Alam nyo, hindi kayo magkakaroon ng ganoong burden or takot kung hindi pa binabago ng Diyos ang puso nyo. Nagkakaroon lang ng takot sa hell ang tao after niyang makita ang tunay niyang status sa harap ng banal na Diyos. After niyang makita na sinner siya, doon niya marirealize na ang destination pala niya ay sa hell. Alam niyo yung na-realize ko na sinner ako, sabi ko, pag namatay ako nito, umiyak ako nun, pag namatay ako nito sa hell. Yun yung time na may anxiety ako, pero may ginagawa na pala ang Panginoon nun sa buhay ko. And then kinakausap ako ang sarili ko, pag namatay ako nito, sa hell ang punta ko. Alam niyo yung ganun, pero hindi ko pa alam ang kaligtasan nun, ha? Pero yun ang realization, na-realize ko na sinner ako, though hindi ako pumatay, hindi naman ako nangalunya, hindi naman ako walang cheating, kumbaga hindi ko ginawa yung mga anong nagagawa ko. Yan, nagsisinungaling ako, nagagalit ako, nakakapagbura ako, yung mga yon ang mga nagagawa ko. Kung titignan natin sa paningin, sa standard ng mga tao, parang minor lang sila, di ba? Pero noong may ginawa sa akin ng Panginoon, na-realize ko, makasalanan ako. At umiiyak ako na, sabi ko, pag namatay ako nito, kaya takot ako nun eh. Pag namatay ako nito, sigurado sa helang punta ko. Yun ang realization ko. Umiiyak ako nun, takot din ako nun na mamatay. At isa pa, takot din ako na mapupunta ako sa hell. Pero hindi ko alam ang kaligtasan. Pero syempre, hindi kayo iiwan ng Panginoon sa ganong status, okay? Kaya nga may good news. Ang good news sa mga taong na-realize ito ay ang gospel ni Jesus Christ. The gospel is to set free those who are oppressed to liberate. Ang sabi sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Jesus is the only way to salvation. Kaya believe in Jesus and God will set you free. At yun nga, pagdating ng Messiah, ipapangaral niya ang salvation or good news sa mga tao. Kaya ang sabi sa verse 19, to proclaim the year of the Lord's favor. Dahil almost a year na din nagsimula si Jesus sa kanyang public ministry dito sa Galilee, tulad ng nasabi ko kanina, kaya these things were already happening for the spiritually bankrupt, imprisoned by their sin, and awaiting sentence by the judge of all the earth, blind to the truth, and oppressed by the heavenly burden of their sins, the Lord's favor had come. The day of salvation, tulad ng sinasabi sa Isaiah 49:8, and the year of redemption na sinasabi sa Isaiah 63:4 had arrived. At ito exactly ang sasabihin ni Jesus Christ later on sa verse 21. But for the meantime, tignan muna natin kung saan huminto si Jesus sa kanyang pagbabasa. Huminto si Jesus Christ sa kalahati ng verse 2 ng Isaiah 61. Hindi niya tinapos ang verse 2. Bakit? Dahil ang second phrase ng verse 2 ng Isaiah 61 ay napapatungkol na sa judgment. Basahin natin. Sabi dito, He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come. And with it, the day of God's anger against their enemies. So, hindi niya tinapos, okay? Hanggang dito lang yung sa mga nagmumorn sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang pagiging sinner. So, sinasabi niya dito na dumating na yung favor ni God sa mga taong yon. Kaya hindi tinapos ni Jesus ang buong verse 2 dahil sa kanyang first coming, hindi siya bumaba to judge the world, but to save His people. Sa kanyang second coming, doon mangyayari ang judgment sa mga taong nag-reject sa kanya. Yung anger ni God sa mga enemies nila, doon mangyayari sa kanyang second coming. So, tapos na siyang magbasa. Okay? Tatapos na niyang binasa. And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. So binalik niya sa pagkakarolyo ang scroll at ibinalik niya ito sa chazan or deacon. Sa time nila, ang pagbabasa ng scripture usually ay nakatayo. Pero ang pagtuturo naman ay usually nakaupo. Kaya kung mapapansin nyo, laging nakaupo si Jesus Christ every time tinuturuan niya ang kanyang mga disciples.
That's why he sat down after reading the passage. At syempre, after magbasa ng passage, ang kasunod niyan ay ang explanation ng binasang passage, tulad ng sabi ko kanina. Kaya all the eyes of all in the synagogue were fixed on him. It was a dramatic moment. Di ba? Parang tahimik ang lahat, nakatingin sa kanya. They wonder what his message would be. Ano kaya ang sasabihin niya? Paano na kaya ipapaliwanag dito? Alam nila, ang passage na yan ay messianic prophecy. So nag-expect sila na ipapaliwanag ito ni Jesus Christ sa kanila, katulad ng ibang mga teachers na nagpunta doon at nagbasa. But what he said was shocking, unexpected, and unprecedented. And he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." So yung ibang teachers na pumunta dito at nagbasa nito, sinasabi nila na ito ay future future fulfillment ito. Ito yung gagawin ng Messiah, ganyan, etc. But Jesus told them that they were witnessing its fulfillment before their very eyes. In other words, Jesus is saying to them, I am the Messiah. I am the Son of God, the Son of Man, the Lord of heaven and earth. And I have come down today to present to you the gospel of salvation. This is your day with God. This is your opportunity with God. Jesus sees himself to be the fulfillment of Isaiah 61 verses 1 to 2. Kung ang ibang tao ang magsabi nito, considered iyon a blasphemy. But for Jesus, it was the truth. Salvation had come. The Messianic era had begun. The Messiah was present that day in the synagogue in the person of Jesus, a man from that very village. Sa tingin nyo, after nilang marinig ang claim ni Jesus na pinulfill niya, na na-fulfill na siya ang fulfillment ng binasa niyang scripture. Sa tingin nyo, ano ang magiging reaction ng mga nakarinig nitong sinabi ni Jesus Christ? So malalaman natin yan sa ating next Bible study. Pero bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang message na ito. Kung hindi pa nyo tinatanggap ang offer ni Christ na salvation, this is the perfect day para tanggapin nyo ito. We don't know the future. Hindi natin alam hanggang kailan lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon to live here on earth. Tandaan nyo, kung nagpupunta kayo sa sementeryo, may mga maliliit na nicho, may mga malalaking nicho. Anong ibig sabihin nun? May mga bata, may mga matatanda na namamatay. Wala tayong alam kung kailan, hanggang kailan ang buhay na ibinigay niya sa atin. Kaya tanungin nyo ngayon ang sarili nyo. Kung mamamatay kayo ngayong gabi, saan ang destination nyo? Kapag wala pa kayong sagot or hindi pa kayo sure sa sagot nyo, pray to the merciful God and ask Him to forgive you of your sins and to have mercy on you, tulad ng tax collector. At iiwan ko sa inyo ay itong sinabi ni R.C. Sproul, there's no bridge from hell to heaven after death. Tandaan nyo yung sinasabi sa Hebrews 9:27 ba yun, or 29? Na after mamatay ng tao, judgment na. Kung tinanggap nyo ang salvation na ino-offer ni Jesus Christ, after mamatay ng tao, diretso yan sa langit. Kung nireject nyo ang ino-offer na salvation ni Jesus Christ, kayo ang magbabayad nito sa hell for all eternity. Forever and ever. Tandaan nyo, kung ang mga nakay Christ ay may eternal life with God, may eternal suffering din naman sa hell ang mga nag-reject kay Christ. Kaya, there is weeping and gnashing of teeth. Imagine niyo pag sinabing gnashing of teeth, yung nanggigilayit yung mga ngipin sa sobrang sakit. Weeping, ha? Hindi lang ito yung parang, yung gano'n lang, hindi. Wailing yung mga yan. Umiiyak, nagaan sila sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Kaya mas maraming times na ipinangaral ni Jesus Christ ang hell kaysa sa heaven, dahil hanggat maaari, ayaw niyang may mapunta doon sa hell na ginawa talaga para sa mga demons, hindi para sa tao dapat. Okay? So, yun ang pagbulay-bulayan nyo sa ating pag-aaral ngayon.
At dito natatapos ang ating lesson. Itutuloy natin ito sa ating next Bible study. To God be all the glory.